Okay guys, let's continue. Kindly share the link into your section GCs, especially into section 31, 30, 29 onwards. We will resume in 1 minute when everyone is settled. Kindly share the link into your GCs, please. Okay? Kindly analyze the question number 26, then type in your best choice. Okay, kindly analyze the question now. You're given 15 seconds to analyze the question, then type in your best choice for number 26. Okay, so you need to analyze the question very well and type in your best choice and we will rationalize that once everyone is settled. Okay, baby. Ano nangyari? Walang nagaan. Uy, ang dami na nag-absent. Ano nabili? Okay, so we were able to discuss this a while ago. This is post-total arthroplasty, diba? Dapat bawal mag-extend, bawal i-flex yung hips into more than 90 degrees. So and make sure that the legs should be abducted and do not adduct. Diba? Do not adduct. And do not rotate internally nor rotate externally. Bawal i-rotate. And yun lang. So nasan ang tamang sagot? 1 is the correct answer. Yun lang. Okay? Kindly analyze number 27, please. That's pyloric stenosis. Yan. So, anong tamang sagot nito? Projectile vomiting, vomits forcefully and almost every feeding. Has hard infrequent stools, hard, tapos infrequent stools, madalang lang, so constipated. Tapos, very sleepy, lethargic. So, suspects that the infant may be experiencing what? Sickle cell, iba naman to. So,
Pyloric stenosis is the correct answer. Other choices does not present this symptom. Yung ibang mga choices to, wala yung symptom na yan. So, ang tamang sagot is pyloric stenosis. Now, when we speak of pyloric stenosis, yan, di ba kapag ito yung stomach mo, this is your esophagus. That's your esophagus. This is the stomach. Tapos, this is your duodenum or the small intestine. The area between the stomach and the small intestine is called, this is the pylorus, okay, pylorus. Yan, okay, pyloric area. So, ano ang problema natin dito? Stenosis. Anong ibig sabihin ng stenosis? Sumisikip to, sumisikip. So, nagkakaroon ng partial blockage or total blockage. So, ang nangyayari, pagkakain yung bata ng food, babalik yung food doon sa taas, i-vomit po niya. So, the major sign here is projectile vomiting. Yan. Projectile vomiting. Ang major sign niya. So, konti lang ang pumapasok dito sa small intestine na nagiging tae. Kaya naman, infrequent ang kanyang stools, madalang lang, at the same time, matigas pa. So, it's constipated. So, there is constipation. Yan. So, yung kinakain niya lumalabas din, that causes the patient to have weight loss. Nagkakaroon siya ng weight loss. Okay? At nangihina siya. And eventually, the child, because of poor nutrition, ganyan, etc., pwede siyang maging sleepy or lethargic. Ganon. So, these are the signs and symptoms of pyloric stenosis. Ayan. Those are the signs and symptoms of pyloric stenosis. Ayan. So, yung vomiting ng pyloric stenosis is projectile vomiting. Kasi yung food, hindi makapasok dyan sa pyloric area. Kasi stenosis, ibig sabihin, partially occluded or totally blocked or occluded. So, lumalabas, nagvo-vomit siya. So, dahil dyan, konti lang ang nadadigest na food, constipated siya, nagkukos siya ng weight loss, nagiging lethargic din po siya. Yun lang. So, the correct answer for number 27 is number 2. Number 28 tayo. Okay, 28. Your ventricular septal defect. Okay, so, for number 28. For number 28. So, yung newborn, meron siyang ventricular septal defect. So, nasan yung findings ng consistent with this diagnosis? Nasaan dyan yung findings? Okay, let's see. So, in ventricular septal defect, okay, so let's talk about your ventricular septal defect. So, ano ba yung ventricular septal defect? Kapag ito yung right ventricle, this is the left ventricle, dapat close ito. Dapat close ito. Ang nangyari, may opening that joins the blood from the right ventricle to the left ventricle. May opening. Imbis na yung blood sa right ventricle, papasok sa lungs, yung blood nito napunta sa left ventricle. When the left ventricle pumps the blood, dapat papasok sa aorta for circulation. Ang nangyayari, when the left ventricle pumps the blood for circulation,
konti lang yung pumapasok sa aorta for circulation kasi majority of the blood goes back to right ventricle and congest to the lungs. Kaya nagko-congest yung lungs. Kasi yung nilalabas ng heart na blood ay hindi lahat lumalabas, yung iba bumabalik sa right ventricle at sa lungs, nagko-congest ang lungs. Yan yung tinatawag na ventricular septal defects. This is the septal area. Dapat sarado yan. Ang nangyari sa septal defect, nakaka-open siya. So yung blood sa left ventricle, imbis na pumasok sa circulation, yung iba bumabalik sa right ventricle at nagko-congest dun sa, napunta sa lungs, congesting the lungs. Ganon. So that's the ventricular septal defect. Now, let's go back to the question of question number 28 then. I hope na-discuss inyo ito dun sa pedya ninyo, anak, di ba? Okay. Now, so, nasan dito? So, nagko-congest siya doon sa lungs. Can that cause wheezes? Yes. Retractions? Yes. So, po pwede yan. Ano pa ang po pwedeng mangyari dyan? Meron ba siyang hypertension? No. Hindi siya nagko-cause ng hypertension. In fact, decrease lang ng blood pressure. Okay? Tachycardia, yes, kasi nagko-compensate yung heart. Maririnig mo yung murmur kasi kapag pinump ng left ventricle yung blood, papunta sa aorta, yung ibang blood, pumapasok din dun sa right na ventricle. So, yun maririnig mo yung murmur doon. Okay? The next, pwede rin may cool extremities. Ang cool extremities can be related to poor oxygenation or poor blood circulation. Bakit? Kasi nga, there is decreased cardiac output. Di ba yung left ventricle pumps the blood to go to the aorta for circulation. Pero hindi lahat ng blood pumapasok sa aorta. Yung ibang blood bumabalik sa right ventricle. So, konti lang yung output ng heart. That's why it might cause cold extremities. That's a sign na medyo kulang ang circulated, oxygenated blood. Okay? Increase urine output? No. No, dapat decrease urine output kasi kulang yung output ng blood. Kasi yung ibang output dapat ng blood, nagbabackflow sa right ventricle papunta sa lungs. Kaya dapat decrease urinary output yan. Okay? So, yun lang. So, wheezes, retractions, tachycardia, heart murmur, cool extremities. Hindi dapat hypertension. It should be decreased blood pressure and decreased urine output. I hope naintindihan nyo yun, mga anak. Oh, parang wala kayong sagot sa number 28. Wala akong mabasang sagot sa number 28. Is there something wrong? Walang nagsagot sa number 28. May problema ba tayo sa ano? Hindi ko alam kung may problema tayo sa mga sa internet ha, kasi wala akong nababasang nagsagot sa number 28. After yun, may nagsagot late. Sobrang late yung pagka-input niya. Bakit? So yun, 1, 2, 4, 5, 6. Very good, that's the correct answer. Let's now proceed to question number 29. Your systemic lupus erythematosus. Yan. So, ano ba yung problema natin dyan sa systemic lupus erythematosus na yan? Sige. So, ano ba yung problema natin dun sa SLE? Yung SLE or systemic lupus erythematosus, pag nag-take ka ng NCLEX, importante alam mo na, this is an autoimmune disorder. Okay? Autoimmune disorder. Then, ang major presentation nito, nagkukos siya ng inflammation or pamamaga. Inflammation. Ano yun? Inflammation of organs. Ina-attack niya yung mga organs. Ina-attack niya yung mga organs. So, delikado. May tanong sa NCLEX,
Ano yung pinaka-last organ na po pwedeng i-attack ng SLE? And kapag na-attack na yung last organ na yan, ay napaka-delikado. Ano ang tamang sagot? Sino yung pinakamagaling? Okay? So, naghahang yung yung internet ko yata. Ayan. So, ano usually, what is the organ last to be affected in systemic lupus erythematosus? Ano ba ito? Wala akong nababasa. Ano to? Magsasalita akong mag-isa? Okay? So, yun. So, that's the problem in your SLE. Now, it affects the organs. And, pag sinabi natin SLE, this is a period of exacerbation. Ibig sabihin, may mga exacerbations and, this is a period of exacerbation and at the same time, there's a period of remission. Ibig sabihin, minsan, pag sinabing remission, ibig sabihin okay siya. Pag sinabing exacerbation, minsan lumalabas yung nagfi-flare up siya. Ganon. Nagfi-flare up siya. At paano mo nalalaman? Ano yung mga most common signs na nagfi-flare up siya? Nagkakaroon siya ng butterfly rush. So usually, marami, pero this is the common sign. Okay, common sign. Nagkakaroon siya ng butterfly rush. Sige. Ayan, kidney. May mga nagsasagot na anak, there's something wrong with my internet connection siguro. Okay? So, yun lang. Now, so inflammation yan. Ano kaya ang pwedeng mangyari dito? Let's see. Now, what is your correct answer here? Kung meron siyang SLE, nasan dito yung ine-expect natin na finding kapag meron siyang systemic lupus erythematosus? Okay? Tingnan natin. A recent 10-pound weight gain, it does not cause weight gain. Pwede pang weight loss. So, mali ito. A red raised rash on the face. This is the butterfly rash. This is the classic sign na nag-flare up siya. Okay? So, this is the classic sign na meron kang SLE. Tapos, kapag meron kang raised rash on the face or butterfly rash, ibig sabihin, nag-flare up siya ngayon yung SLE mo. Remember, ang SLE is having exacerbation and remission. So, kapag may SLE ka pero walang butterfly rash, ibig sabihin nasa remission ka. Pero kapag merong butterfly rash, ibig sabihin naka-exacerbate or naka-flare up ka. So, yun, pwede ito. Yan. Polydip siya for the last month. Hindi po yan sign yung inom ng tubig. This is diabetes mellitus. Yan, yung laging yung excessive thirst. So, this is not a sign of SLE. Reports of pain in the hands and knees. Di ba nga ang SLE is inflammation? Inflammation of the organ, inflammation of the joints, inflammation of the small joints. So kapag may pains dun sa hands and knees mo, ibig sabihin ang inflammation na ina-attack niya is yung joints mo. So kasama din ito sa flare up. Okay? And di ba kapag may inflammation ka, it causes your temperature to become elevated also. And of course, it also causes your generalized weakness kapag nagkakaroon ka ng flare-up during the flare-ups. Okay? So, ito ang nangyayari during the flare-ups or during the exacerbations of SLE. So, butterfly rash, yung inflammation signs, nagkakaroon ng high fever, and at the same time, pain on the joints. Very common yan during flare-ups kasi inflammation of the joints yan. And weakness, generalized body weakness. So, number 2, 4, 5, and 6 are the correct answer. Again, SLE or systemic lupus erythematosus, this is a autoimmune disorder. Ang problema nito is inflammation. Nagkakaroon ng pamamaga sa mga organs, sa mga joints, pamamaga. Okay? And usually, meron siyang remission, meron siyang exacerbation. May time na okay ka, may time naman na nag-exacerbate ka or nag-flare up ka. And usually sa SLE, kapag nag-flare up, ito yung mga lumalabas sa NCLEX na SATA. May butterfly rash ka, nagkakaroon ka ng signs ng inflammation like sumasakit yung joints mo, ibig sabihin namamaga yung joints mo. And ano pa dito, pwedeng maapektuhan din yung kidney mo, ibig sabihin it is already attacking the kidney. Ganyan. And of course, kung may inflammation, ang pamamaga can cause the temperature to become elevated. And of course, during the flare-up, it also would cause generalized weakness. Ganon, anak. So, let's proceed to number 30. 30 tayo. Mga anak, you have to pass your NCLEX ha. Sobrang swerte natin kasi sobrang complete yung ano natin ha. I will try my best to deliver a Zoom
final coaching siguro on the second week. Tignan ko muna, ha, kung second week, kaso baka mamaya may mga masabi yung mga tao eh. Pero basta importante kasi, basta meron akong final coaching sa second week siguro na sobrang powerful. Tignan natin. Pero hindi siya exam, i-ano ko lang, ibubullets ko lang. Huwag lang kayong magfo-forward ng mga material natin kasi kapag na ano tayo sa mga materials natin, maapektuhan lahat yung mga pumasa sa INAC. Umayos kayo anak. Kaya we need to safeguard all the materials of INAC. Let's proceed. So yun, that's number 30. Your idiopathic arterial hypertension. Idiopathic arterial hypertension. Ibig sabihin idiopathic, hindi natin alam. So this is the right atrium, the right ventricle. This is the pulmonary artery, and this is the lungs. Okay? So yan. Your idiopathic, we have your idiopathic pulmonary artery hypertension. Okay? Hypertension. Your idiopathic pulmonary artery this is the pulmonary artery. So anong nangyayari dito? Nagkakaroon dito ng hypertension. Ibig sabihin nagko-constrict. Kapag sobrang nako-constrict, di ba yung blood sa right ventricle, pinapasa niya dito. Nagko-congest ang blood dito. Anong mangyayari dito? Nagba-backflow. Okay? Ang tawag dyan, right-sided. That's your right-sided heart failure. Right-sided heart failure. Cor pulmonale. Kasi naapektuhan din yung lungs. Is that clear? So, nagko-congest dito at nagko-congest din dito sa lungs. Naapektuhan din dun sa lungs. Due to the pulmonary artery hypertension. Ito totoo. Yung pulmonary artery na to is may hypertension. Ibig sabihin, pwedeng nahirapang pumasok yung blood dito sa pulmonary artery at papasok dun sa lungs. So, nagkakaproblema dito sa lungs. Kukunti yung blood na papasok sa lungs. Yung blood na papasok sa pulmonary artery, nagba-backflow. Okay? So, dahil kukunti ang blood na papasok sa lungs, nagkakaroon ng dyspnea, nahirapan siyang huminga. Kasi kukunti lang yung blood na pumapasok sa lungs. Konting movement mo lang, nahirapan ka ng huminga. Yun yung tinatawag na exertional dyspnea, ganun. So, yun. So, dahil nagba-backflow, papunta yan sa systemic circulation, sa superior vena cava, inferior vena cava, mga ganun. So, magkakaroon yan ng mga congestion, mga edema, mga ganon. So that's the idiopathic, hindi natin alam. Pulmonary artery hypertension. So nagko-congest. Yung blood hindi makapasok lahat sa lungs, nagko-congest, nagba-backflow. Nagba-backflow siya. So, dahil dyan, nasaan dito yung manifestations ng idiopathic pulmonary arterial hypertension? For number 30, nasaan po yan dyan? Okay? So, abnormal heart sound. Yung hindi makapasok yung blood from the right ventricle papunta doon sa lungs. Okay? Nahirapan siya. Maririnig mo yung heart sound na yun. That's the presence of S3. S3 sound. So, yan. S3 sound yun. Right-sided heart failure. Yung elevated serum creatinine level is not related with pulmonary artery hypertension. So, this is related to kidney problem or kidney injury or chronic renal failure. Ganon. So, this is kidney. Cor pulmonale, kasi yung blood hindi makapasok sa lungs, naapektuhan yung lungs, tas nagba-backflow siya sa systemic circulation. Kapag yung blood hindi makapasok sa lungs, nagba-backflow pabalik sa systemic circulation, ang tawag po doon ay cor pulmonale. Is that clear? So, kunwari, yung matanda, may pneumonia yung matanda or may COPD yung matanda. So, kung may COPD yung matanda, sobrang taas yung pressure sa kanyang lungs. So, dahil sobrang taas ng pressure sa kanyang lungs, yung blood sa right ventricle, yung sa right ventricle, nahirapan siyang ipasok dun sa lungs
Kasi meron siyang COPD, mataas ang pressure. So dahil mataas ang pressure, magbabackflow din yung blood papunta sa systemic circulation. So core pulmonale din yun. So yung mga matatanda, prone yan to right-sided heart failure. Ang tawag doon, core pulmonale. Kung ang nag-cause is din yung lungs. Ganyan. Dyspnea on exertion, of course, or exertional chest pain, yes, pareho yan. So ang tamang sagot dito is number 1, number 3, number 4, and number 5. Okay? Yan. So, tinatanong ni Jans kung naglalag. Mga anak, mag-feedback nga kayo kung may something wrong po ba dun sa internet. Okay, hindi naman daw naglalag. Okay, sige. So, ako minsan sobrang delayed yung mga reply nyo ngayon. Sobrang delayed yung mga sagot nyo ngayon. Sige. So anyway, ang sagot natin for number 30 is number 1, number 3, number 4, and number 5. Let's now proceed to number 31. Mga anak ha, we try our best to finish until 50 points. Tapos bukas, yung number 51 to number 100 bukas naman. Okay? So yung may exam bukas na, you need to ask Sir Grant or Sir J for the key answers na lang. Okay? Number 31 tayo. Yes, na-notice ko nga anak, medyo na-delayed yung comments ngayon. Sabi ko, inisip ko parang bumagal yung internet natin tonight. Ganyan. Pero sige, okay lang. Mabagal pumasok yung comments nyo ngayong oras na. Kung kailang gabi. Okay, number 31 tayo mga anak. Yes, hindi ko alam kung bakit parang happy ako ngayon. Siguro medyo nagre-respond lang yung aking mga gamot sa utak. Charot. Hindi, medyo masarap sa pakiramdam kasi yung nung isang araw ko pa nababasa na halos lahat ng pumapasa sa akin na puro 75, yung halos i-perfect nila. Yung mga feedback, yung mga nag-exam ngayon, yung parang ang feedback nila is, sir, yung exam ko ngayon is parang almost the same po ng pre-board natin. Ganon. Yun yung mga feedback ngayon. Pero nung mga previous days, malungkot ako kasi meron tayong dalawang bumagsak for the month of February. May dalawang bumagsak. Yung unang bumagsak ay magaling siya. Nag-top 8 siya sa isang certain pre-board. Hindi ko sasabihin kung kailang pre-board yun. Siguro mga November, mga ganyan. Top 8 yun siya. Or mga November or October, ganun. So, bumagsak siya. Then, yung isa naman na bumagsak, sabi niya, hindi ko alam sir kung saan ako nagkulang kasi lahat naman po, inaral ko naman po, tapos bumagsak siya. So, hindi ko alam kung paano ako mag-comment sa kanya kasi lahat ng advice ko, inaral naman daw niya lahat, pero bumagsak siya. So, siya yung second na bumagsak. Siya yung medyo nasira yung ano ko, kung ano ang nangyari, ano ang gagawin natin kung lahat-lahat ginawa na niya, bumagsak siya. So, hindi ko maano. So, yun yung dalawang bumagsak. Medyo yung pangalawang bumagsak, medyo sumakit yung bangs ko kung hindi ko alam kung ano ang pwede nating gawin. Okay? So, naku, sana hindi siya madidepress. Sana pwede siyang mag-take naman kaagad ngayong March. No, or first week ng March, or first week ng April, mag-take na siya kaagad. Kayang-kaya na niya yun. Kayang-kaya na yun. Yung unang bumagsak ng February, I instructed him to take the NCLEX this March na. Kaya niya yun. Baka mataas lang ang anxiety niya. Minsan yung anxiety niyo kasi ang nagkukos why you fail in NCLEX eh. Okay, let's proceed. Yung mga nagtitake recently, halos ma-perfect nila. Ang feedback talaga is almost the same ng pre-boards natin. Pero yung hindi kayo pakampante kasi yung iba talaga grabe. Proceed na tayo. Okay, so number 31 tayo mga anak. You need to type in your best choice na. I'm very sorry but I cannot agree. I do not agree with
with NCSBN material kasi lifted ito sa NCSBN. Ang sagot dito ng NCSBN is number 1. Ano pa ba? Ang sagot dyan ng NCSBN is number 1, number 3, and number 5. Number 1, number 3, and number 5. Ito yung sagot ng NCSBN. Yan. Samantalang ang sagot ng NCSBN is number 1, number 3, and number 5. I cannot agree. Hindi ako mag-agree. Kasi ang tinatanong, I don't know, but I'll try to email NCSBN. Hindi pa nagre-respond yung kausap ko doon na contributor ng question. I think nag-typographical error ang NCSBN dito. I cannot agree talaga na 1 and 3 and 5 ang sagot nila kasi it's asking for additional teaching needed. Ibig sabihin, nasaan dito yung wrong? Number 1 is correct, number 3 is also correct, and number 5 are correct. They are correct teachings. We are looking for wrong teachings. So, ang wrong teachings dito should be number 2, number 4, number 6, and number 7. Number 1, this is a correct teaching kasi probiotics. Kapag nagtitake tayo ng probiotic, meron po siyang parang antibiotic, meron po siyang antibodies that kills bacteria and viruses that could prevent at least certain infections of the GI and including allergies and sinusitis also. And including also, yung prebiotics din, kaya importante na umiinom kayo ng mga prebiotics, yung prebiotics nyo. Ano ba yung mga brands ng mga prebiotic aside from, kung ano na yung maliit is Yakult. Meron pa yung mas malaki yung parang mapait na brand, yung mas malaki na probiotic. I forgot the name of that probiotic, yung parang tig 50 pesos, pero hindi ko maubos. And guys, common sa NCLEX ito, if you drink prebiotics or if you drink Yakult, mga ganun, or probiotics, nakakapag-improve din yun ng memory and nakakapag-prevent din yun ng Alzheimer's. That is also an NCLEX question. That is scientific and a common NCLEX question. So, if there is an opportunity for you to drink probiotics, you do that. It also prevents infections of the GI and the upper respiratory tract infections too. Okay? So, yung mga matatanda, i-probiotics ninyo. Sanayin ninyo na uminom ng probiotics. Nakakapag-improve din po yun ng memory. Okay? Yeah, nasa NCLEX po yun. So probiotics has antibodies. Yes, it reduces the occurrence kasi it fights upper respiratory tract infection. So, correct ito na teaching. So, correct ito. We're looking for wrong. Ang wrong dito is flat position. Pag may sinusitis ka, you should not be positioned flat. Dapat Fowler's position ka para ma-drain yung secretions. So number 2 is wrong. It should be Fowler's position. Okay. You need to control asthma symptoms with prescribed medications. Yes, this is also correct. Okay? Kasi yung asthma, if the asthma is not controlled, it could further trigger yung sinusitis. Kasi di ba the one that also causes asthma is yung mga allergens. And allergens also the one that causes sinusitis. Ganun. And asthma is all about inflammation. And that inflammation may affect the sinus causing sinusitis. So kapag hindi na ma-manage yung symptoms ng asthma, magkukos ng inflammation din yung sinus mo. Sinusitis din yun. So tama din ito. But we're looking for wrong. You need to use nasal decongestant sprays. Yes, but this one several times, 'di ba may mga ganitong anong tawag dito? Ito several times, yung several that makes the statement wrong. Okay? Several times kasi pag sobrang dapat mga 1 to 2 times or but not more than 3, yung nasal decongestant should be not more than 3 times a day. Kasi kapag more than 3 times a day ka na nasal decongestant, the effect will be rebound effect. Ibig sabihin, hindi na siya magre-respond sa'yo. Mas lalo magko-congest lalo. To prevent rebound effect, you need to take nasal decongestant not more than 3 times a day. So, the term several makes the choice wrong. Wash hands and change clothing after outdoor activities is correct.
So it does not need additional teaching kasi you need to change clothing and after outdoor activities. Wash hands kasi nga yung mga allergens may cause yung mga allergic rhinitis, mga ganon. So pwedeng mga factors to that would contribute to this problem. Restrict water intake. No, dapat increase water intake to para yung mga secretions ay ma-liquefy. Reduce the use of smoke. No, not reduce. Dapat completely. There should be, as in totally no smoking. Okay? So for me, the correct, I'm very sorry talaga, pero I won't agree with the answer of NCSBN. That's why I emailed them. So for us, the correct answer should be, the one that needs additional teaching should be number 2 kasi dapat fallers yan. And number 4, mali ito kasi several times daily. Number 5, number 6, mali ito kasi dapat it should be increased water intake, at least 6 to 8 glasses, ganyan. And number 7, dapat no smoking talaga. This needs additional teaching. Yun lang. So number 2, number 4, number 6, and number 7 are the correct answers that needs additional teaching. So yun. I'm sorry, we won't agree for the answers of NCSBN for now. Okay na tayo. Next, number 32 na tayo mga anak. Number 32 tayo. So select all that applies. Okay. So yung patient meron siyang COPD. 'Di ba yung COPD is chronic airway limitation. Merong inflammation sa airways, tapos this is all about chronic airway limitation. So naiipon ang carbon dioxide doon sa loob ng lungs. Okay. So nasaan dito? Yung risk factors. Yes. History of smoking tobacco products. Yes. Pwede yan. Number 1 is correct. Pero, seasonal allergic rhinitis, it's the season that causes the rhinitis. So, this is not the one. This is not a risk for COPD because it's the season, like mga common yan sa Amerika, yung mga winter, ganon. So, it's not the risk for hyperlipidemia is for risk for yung mga cardiovascular diseases, mga heart diseases, di ba? Yes, history of childhood asthma could be a risk for your COPD, yes, of course. Yeah. But not pulmonary embolism, no. Family history of COPD, of course. So, madali lang ito. Pag nakuha mo yung sagot ng number 32, you can now take your NCLEX tomorrow. Kasi your common sense is enough. Okay? You have this enough mental ability to discern the correct answer when you will take your NCLEX. So, number 2, number 4, and number 6 are the correct answer. Okay? Number 33 na tayo. Anak, orchiectomy is removal of the testis. Pwedeng i-remove natin ang one testis or both testis. Okay? So, removal of one testis or both testis, pwedeng tanggalin. In what instance do we need to do this surgery? Bakit kailangan tanggalin ang itlog, yung testis? Number 1, management yan or treatment of testicular cancer. O pwede yun. Or your removal of the testis can also be the management of prostate cancer, or it can also be the management of breast cancer among men. Okay? So yung orchiectomy could be treatment for testicular cancer, treatment for prostate cancer, or treatment for breast cancer. Okay? Now, because of the location of surgery dun sa inguinal, ibig sabihin inguinal, dito sa may singit, malapit sa singit. So, because of the location, when they move,
nagkukos siya ng pain. So the priority management dito talaga is pain. Now, it's asking for the priority. Kailangan ng psychological counseling na kailangan i-schedule, but not the priority before discharge. Is able to tolerate a general diet. Yes, but that's not the priority. That's not the priority. Able to ambulate in the hallway with assistance? No. The patient before discharge should be able to ambulate alone without assistance before discharge. So this is wrong. The client's cause of pain is well managed. Pain. Priority pain. Okay, pain. So what's the correct answer? Number 4 is the correct answer. Yung number 1, importante yan, pero ito muna. Yung psychological counseling, tsaka na. Okay? Tsaka yung general, tolerate general diet, yes, but you know, pain is a higher priority than this diet. Number 3 is wrong. So 4 is the correct answer. Okay. Anak, bronchiolitis, 'di ba? Yung mga yung bronchi, major bronchi, minor bronchi, then bronchioles, then alveoli. So airway ito. This refers to airway. Inflammation of the small airways na nagko-connect doon sa alveoli. Inflammation, bronchiolitis. Nasaan dito yung pinaka-priority mo? Nasaan dyan yung 4? Na pinaka-importante yung priority, ibig sabihin, yung pag hindi mo ginawa, pag hindi mo pinili, mamamatay siya. O, kailangan ba mag-administer ka? Kapag ba hindi ka nag-administer nito, mamamatay ba siya? Hindi naman, di ba? Soft diet, kapag ba hindi ka nagbigay ng soft diet, mamamatay ba siya? Kapag ba hindi mo maintain ang patent airway, pwede ba siyang mamatay? Kailangan siyang bigyan ng antiviral medications. Yes, pwede yan ang nag-cause. Pag ba hindi mo na ibigay ito, pwede ba siyang mamatay? So, yes, nasan dito yung mas pinaka-nakamamatay kasi priority pag hindi mo na priority or nagawa. Ano ang tamang sagot? Patent airway. Kasi ang tanong, priority. Yung hindi mo nagawa ay pwede siyang mamatay pag hindi mo nagawa. Number 3 ang tamang sagot. Patent airway. Sige. 35 tayo. Yan. Anak, every month, ito yung lumalabas dun sa NCLEX ninyo. Ito yung mismo lumalabas sa NCLEX ninyo. So, medyo napaka-slight naman yung mga lumalabas sa... So, lahat ng questions ngayon, as promised dito sa INAP, lahat ng mga itatanong naman nila about COVID-19 ay na-discuss natin sa pre-board 13. Okay? Nasa pre-board 13 yun. Tsaka dito, ito din yung COVID-19 10-year-old. Nasaan dito yung immediate, ibig sabihin priority. Anak, common sense priority. Nasaan dyan yung immediate, crucial, priority yan. Kung walang laman yung utak mo, immediate, nasaan dyan yung pinaka-priority? Yung profuse diaphoresis, nakamamatay ba? Immediate. Rapid bounding. Nasaan dyan yung pinaka-naka-priority? Diyos ko, nakakaloka ako na. Na kapag hindi mo na, di ba ang priority natin is airway, is slow, irregular respiration. Kasi yung slow, irregular respiration, pwede mag-cause siya ng heart failure. Pwede itong mag-cause ng heart failure and arrest. Kaya ito yung priority natin. Baka dito, kailangan na siya ng high flow oxygen or prepare for intubation, prepare for mechanical ventilation, prepare for respiratory support. Kasi kapag hindi mo ito na-address sa COVID-19, mamamatay siya, magkakos niya ng heart failure, respiratory arrest. This is the priority. So, immediate is a priority. Nasaan dyan yung pag hindi mo ginawa, mamamatay siya. Ganon. So, ito, hindi siya mamamatay dyan. So, ito dapat yun. As simple, as basic as that, yung alam mo yun, yung anak, common sense, pag mga immediate, crucial, best, first, priority, ganun. So, nasan dyan yung pag hindi mo nagawa, nakamamatay? Obvious na obvious, anak. Obvious na obvious. Number 36 tayo.
Okay. Yes. Okay, number 38 na, number 36 na tayo. Alam ko na kung bakit hindi ako hyper ngayon. Hindi ako nagkape ngayon. Hindi ako nagkape kasi naano ako. Sige na, magkakape na nga ako ngayon. Norman! Norman! Coffee! Okay. So, let's now proceed to question number 36. Okay. Yan. O mga anak, you need to type in your best choice na. Yeah, oo, naalala ko pa rin, hindi ako nagkape ngayon, ha. Yung favorite na mug ko nandun sa isang isang bahay namin. Charot. Gagamitin ko bukas. Yung mug kong, yung aking pinakamahal na mug na binigay ng estudyante all the way from the Middle East. Oh, Starbucks yun eh. Starbucks, nakalimutan ko na kung Abu Dhabi or Qatar siya, gano'n na malaking mug. Proceed na tayo. So, experiencing psychogenic polydipsia, yung inom siya ng inom ng tubig. So, psychogenic, ibig sabihin mental illness ito. So, parang meron siyang mental illness na kailangan uminom siya ng uminom ng tubig. So, over-diluted ka. Pag inom ka ng maraming tubig, magkakaroon ka ng hyponatremia, hyponat. Mababa yung level ng sodium mo sa katawan. Ay, anak, delikado yan. Sa NCLEX, kapag mababa yung sodium level, nakamamatay, top priority mo lagi yun. Top priority mo, pag sobrang mababa ang sodium, delikado po yun. Pwedeng mag-cause ng seizure ang pasyente. So, yun lang. Now, so nasaan dyan ang tamang sagot for number 36? Nasaan dyan yung napakadelikado na delikado o complication, nagkukos na siya ng complication, indicates that na experiencing complication of this. Hindi naman muscle spasm ang hyponatremia, okay? O yung muscles nito mawawalan ng tone, gano'n. Urinary retention, hindi ihi siya ng ihi. Polyuria, expected po yan, pero yung pero yung complication, ang tinatanong complication, ang tamang sagot, lethargy. Lethargy, delirium. Pwedeng mag-cause ng delirium, mga gano'n. So, lethargy, delirium, mga ganun ang mga sagot dyan. Okay? So, yun lang. Pwede rin headache and, of course, seizure. Yan, ha? Sige. So, the correct answer is number 2. So, kasi hyponatremia, this is a sign of hyponatremia. So, hindi lang yan, seizure lalo, seizure. Okay? Confusion, headache, mga ganun. Ay, naku, pag mababa ang sodium level niya tapos nag-headache, top priority mo na yon. Kapag mababa ang sodium level, tapos nag-headache, top priority mo na yon. Kasi kapag mababa ang sodium, anytime pwede siyang mag-seizure. The normal sodium level is 135 to 145. Pero kapag umabot kasi ang sodium level ng below 120, ay nako, magsi-seizure talaga ang pasyente kapag umabot yung sodium level ng below 120 max, magsi-seizure siya. Okay. Okay, very good. Thank you so much, Norman. Okay. Lagay mo dyan. Okay. Yung mga lalaban mo, inano muna. So, number 36 tayo. Okay, so everyone needs to type in their best choice. Okay? You have to type in your best choice.
Okay. So mga anak, nasan dito yung mga signs na 8-month-old infant has prenatally acquired human immunodeficiency virus. Okay? So, anong clinical manifestation should the nurse monitor the infant for? Kaposi sarcoma. Pakilagay nga. Ang Kaposi sarcoma is hallmark yan ng adult na may HIV. Pero pag mga bata, yes, meron din. 1% ng mga bata or mga infant ay pwede magkaroon ng Kaposi sarcoma. So, parang ganito yan. I just don't know kung makikita ninyo, parang ganito yan. Oh. Yung Kaposi sarcoma. Okay? So, parang ganyan yan. Expected. Mga clinical manifestations po niyan. Now, so, 8-month-old siya, kasi human immunovirus, yung virus, pwedeng mag-cause po yan ng recurrent diarrhea. Yung virus itself, pwedeng mag-cause yan ng diarrhea. But it does not cause autism. Now, ano ang ibig sabihin ng failure to thrive? Yung delayed growth and development. Yung weight niya, low weight based on the age, tapos low height based on the age. So, yung sa age niya, masyadong maiksi yung kanyang yung height, tapos yung weight niya masyadong mamaba doon sa height niya at sa age niya. So that's failure to thrive. Yes, this is correct, but not autism. Developmental delays, yan. The developmental delay is not also part effect of HIV to a child with HIV. No. But of course, hepatomegaly because of the virus. So, pwedeng mag-cause ng enlargement of the liver. Yan. It does not cause developmental delays. Yan. It does not cause developmental delays. Pero po pwedeng yung height niya is mas lower based on the age. Yung weight niya mas lower based on the age. Autism, no. Kasi developmental delays, mga autism yan, no. So the correct answer should be number 1, number 2, number 4, and number 6. For an infant with HIV. Again, kapag adult ang infant, yung hallmark is Kaposi sarcoma. Okay. Although sa mga infant, 1% ang incidence ng Kaposi sarcoma. Yun lang ha. Again, bawal mag-breastfeed ang mother kapag merong HIV si mother. Yun muna yung sagot natin sa NCLEX. Okay? Yun muna yung sagot natin sa NCLEX. So yan, number 38 na tayo. Yan. So, meron ito matagal na to na regalo ng student din sa akin, matagal na to. Ito yung mga batch, mga section 1 yung mga nagregalo nito. Uy, hindi ko sinasabi na magregalo kayo. Minsan nahihiya tuloy ako, may nagregalo pa ng cash. Pag mga ganyan, nyo na lang, dun sa mga mas nangailangan ganyan, hindi naman kayo required na na magbigay sa akin. Okay? So, yun lang. Kasi nung isang araw meron pang nagpadala ng they want to be anonymous eh. Siguro 3 sila, mga taga US sila, tapos ang mga scores kasi nila is 75. Bumili sila nalaman kasi nila na naka-iPhone ako, may iPhone ako. So binilhan nila ako ng iPhone EarPod, na latest na iPhone EarPod. So just ko, for the first time makakatikim na rin ako ng iPhone EarPod. Okay, so yun lang. Thank you guys ha. Thank you. Okay, proceed na tayo. Anong nangyari kay Lani Caballero, anak? Okay, so number 38 tayo. Oh, iron deficiency anemia. Lagi din yan lumalabas. Okay, sige. Kapag hindi nyo nakuha yung tamang sagot nito, kasi this requires common sense and basic fundamentals of nursing knowledge talaga. Napaka-importante sa akin, anak, that you know the correct answer of this question. If you cannot get the correct answer of this number 38,
and you are scheduled to take your NCLEX this month of March, anak ko, Diyos ko, delikado ka talaga. Kasi common sense kasi to. Okay? Hindi ka pwede mag-take ng month ng March pag wrong ka sa 38. So, yan. Iron deficiency anemia. So, what's your plan of care? Monitor the client's stool for color, consistency, and frequency. Okay? Kasi yung iron deficiency anemia kasi, prone yan sa bleeding. Okay? Prone yan sa bleeding. Iron, ibig sabihin, poor oxygenation din. Poor oxygenation. Meron siyang hypoxia. Ganyan. So, sige, tignan natin. Sige. So, monitor the stool for color consistency. Why do you need to monitor for color? Kasi, pwedeng ang cause kasi ng deficiency anemia can be ulcer. Kapag may mga bleeding ka, like kunwari, may ulcer ka, nagbi-bleed. So, baka kaya may anemia ka because of that bleeding. So, i-check mo yung stool. Baka ang cause is ulcer. Pero, syempre, hindi lang naman ulcer ang nagkukos ng anemia. Pwede rin pong pregnancy, ganun. Or pwedeng lack of iron kasi mahina kang kumain or decreased iron intake talaga. Ganun. Pwedeng yun ang mga factors. Review the client's medical report for NSH, yung mga aspirin, mga naproxen, mga ganon, aspirin, naproxen, ibuprofen, mefenamic acid, Diyos ko. So, yun ang mga nagkukos ng bleeding sa GI or causes ulcer, and that bleeding causes anemia. Yes, so yes, you have to check that. Administer the client's prescribed iron supplements, yes, but you cannot take that with milk. Okay? Di ba nga, milk prevents the absorption of iron. Ano pa? Caffeine, coffee. Caffeine, milk, antacid, they prevent the absorption of iron. Okay? So, milk, antacid, caffeine, they prevent the absorption of iron. So, yun yung lumalabas sa NCLEX niyo. Next, instruct, assist, so mali yung 4. Assistive person to allow the client to rest during activities. Yes, kasi pag may iron deficiency anemia ka, may hypoxia, mabilis kang mapagod, so kailangan mo ng rest. Prepare the client for a packed red blood cells transfusion. Hindi naman ibig sabihin na kapag may anemia ka, you will undergo packed RBC transfusion na. It should still depend on the level of your hemoglobin. Kapag severe low level ng hemoglobin talaga, na kailangan na ng anemia. Kailangan ng blood transfusion. Hindi. Depende. So, baka nagkamali kayo dito, patay ka. Mali ito. Depende sa level ng hemoglobin mo. Okay? Monitor the client for palpitations and orthostatic hypotension. Yes. Kasi because of the poor oxygenation, correct ito. So, anong tamang sagot dito? Number 1, number 2, number 3, yes. Ano ko yata to? Green leafy vegetables and beans. Yes, importante ito. Importante yan. Lalo na yung liver. Napaka-importante yan, liver. Yung malunggay. Sobrang importante. Malunggay, yung mga, ano pa ba, yung mga spinach. Ganyan, mga spinach. Wrong ang 4. Correct yung 1. Wrong yung 6. Correct yung 7. Okay? So, 1, 2, 3, 5, and 7. Yes. Nakalagay po dyan is severe iron deficiency anemia. Okay, severe. Hindi, ibig sabihin malala, severe deficiency anemia. Kailangan pa rin natin ng parameter. May mga kaso tayo ng like kunwari, di ba, ang normal hemoglobin natin is 12. Kapag kasi like mga 9, mga ganon, mga 9, mga 8, ano na yon, sobrang mababa na mga, those are cases of severe iron deficiency anemia. Severe na yun. Pero it may not require packed RBC transfusion. Pwede pa yun ng mga supplements, ganon, okay? Or pwede pa yun ng yung mga injections, okay, mga injections. Yan, yung mga epogen, ganyan. Yung mga severe iron deficiency anemia, kapag sobrang mababa,
di ba parang yung tita ko na may cancer dati na sobrang bababa yung ano niya, pwede pa nating gamitan niya ng mga epogen or mga erythropoietin, ganon. So, depende pa rin talaga sa level ng kanyang hemoglobin, anak. Hindi talaga, mali talaga to. I'm sorry, mali talaga to. I also agree with the answer of NCSBM because our exam is from Pearson. Okay? Hindi talaga, hindi. Dapat meron talagang enough parameter sa question na nagsusupport dun sa number 6. Hindi. Okay? Hindi po pwede. Hindi po pwede. Kailangan meron kang basis. Like, kung magpapak RBC transfusion ka, dapat may number. Like, ilan ang hemoglobin? Ganon. Dapat kumpleto yung data. Hindi po pwedeng statement lang na severe. Ganon. Hindi po pwede. Hindi po pwede. Like, kunwari doktor ka, uy, severe siya, severe. O sige, i-transfusion natin. No. Kailangan mong malaman mo na gaano kalala yung severe niya. Kailangan may basihan ka. Laging may basihan ka ng hemoglobin bago ka mag-transfuse talaga. Okay? So, yun lang. Anak, iba naman, yung pack RBC, pwede ka sigurong, you have to make sure na may naka-ready, pero dito kasi prepare the client for pack RBC transfusion, ipe-prepare mo na. Did you understand the English na prepare the client? Iba naman yung have pack RBC standby at blood bank. Iba yung statement na yun. Iba naman to, prepare the client for pack RBC transfusion. So, i-prepare mo na. Hindi po pwede. Kapag prepare, ibig sabihin, kinuha mo na yung blood pack RBC, ipe-prepare mo na. Hindi po pwede yung gano'n na, hindi. Ibang, you have, English comprehension, anak. English comprehension. Ayoko ay ko, Diyos ko. Ano na? Number 38 na tayo. Tutuktukan ko kayo eh. Parang hindi nakakaintindi ng English. Prepare client for a pack RBC transfusion. Cells transfusion. Prepare muna. Ano ba naman yan? Hindi rin ako pwede magkamali dito kasi nung nurse ako 20 years ago, nag-prepare ako ng ganyan, prepare, pero yung iba pala yung prepare na yung make sure na may available siya na pack RBC. Iba yung i-prepare na ang ginawa ko, nagpa-pull out na ako ng pack RBC. Hindi pa pala siya ita-transfuse. So mali ito. Proceed tayo. Okay, number 39 na tayo. Anak, Ken Joffrey, pag ganyan I also agree. Pag sinabing 7 may basis, sinabi mo may basis tas nakalagay 7 ang hemoglobin, yun po pwede prepare talaga kasi mayroong data na nagsasabi na kailangan mo nang i-prepare, may hemoglobin level yun eh. Okay? So sige. Oy, huwag kayong kasi sobrang yung questions natin sobrang accurate yung sagot natin. Hindi ang mga questions sa INAP ay hindi ka ang iisip lamang. Sobrang ini-screen natin. Diyos ko, tayo lang ang review center na every month ay may bago yung mga drills natin. Kaya ayusin nyo, quality yan. 39 na tayo.
Oh my God, anong oras na? Raynaud's. O anak, pag sinabi nating Raynaud's, ang problema dito, Raynaud's disease, ang problema natin dito is vasospasm of small arteries. Kailan siya nagkakaroon ng vasospasm? Usually kapag na-expose yan sa cold, mga ganon. Ano pa ba? Kapag na-expose yan sa stress, mga ganon. Or mga smoking, mga ganon. Or kapag na-overwork. Kunwari overwork yung mga... Alam nyo ba, ang pinaka-common sa Raynaud's, yung fingers affected. At mas common ang Raynaud's sa mga babae, mga 16 to 28 years old. Commonly affected yung mga fingers nila. So Raynaud's is most common among women. Bakit? Yung mga fingers nila, lagi daw nagagamit ang mga fingers ng mga babae 16 to 28 years old. So mas common ang Raynaud's sa mga babae kaysa sa mga lalaki kasi mas laging nagagamit daw ng mga babae yung mga fingers nila. So alam nyo na, hindi ko na ma-explain kung bakit. Yun lang. So, hindi yata yun ang tinatanong. Okay? So, number 39 pala tayo. Support the diagnosis of Raynaud's. Smoke 2 packs of cigarette. Yes, nagkukos siya ng vasospasm. Brittle fingernails that break easily. Yes, because of poor circulation. Because of vasospasm and poor circulation doon sa area. Fingers become cyanotic when exposed to cold objects. Yes, kaya dapat kapag may okay lang ba na may kukunin ka dun sa freezer or sa rep? Yes, pero dapat meron kang gloves. May tawag dun dun sa yung may gloves ka na na alam mo kasi sa Amerika, sa amin may tawag kasi dun yung ilalagay mo yung kamay mo dun sa makapal na gloves na para sa mga ref. Ganun. So, may nilalagay doon. So, pwede yun. Kasama yun sa NCLEX exam nyo, anak. Pwede. So, pwede mong buksan ang ref. Basta gagamit ka ng gloves pag nag-hold ka ng mga cold na mga food objects, ganon. Okay? Ayan. Next. The client works in an office setting as a typist. Yes. So, no-overwork yung fingers niya. Warfarin is not related. Warfarin, anticoagulant yan. So, ang tamang sagot dito is number 1, number 2, number 3, and number 4. Okay? Sige. So, yun lang. 1, 2, 3, and 4. Number 40 tayo. I'm sorry, anak, pero pilitin nating matapos hanggang 50. Oh my God, what is rhabdomyosarcoma? Naku, ito yung dito meron if you can see, hindi to yung henna ko, kailangan pa. If you can see, meron akong bukol dito, may bukol ako dito. Ang dami kong bukol anywhere, pati dito sa may ko, ang dami kong bukol doon sa may muscle, meron siyang tumor. May tumor na nadidevelop sa skeletal muscle. So, ang rhabdomyosarcoma is a tumor at the skeletal muscle. Now, since the brain and the kidney has no skeletal muscle, so walang growth ng tumor sa brain at walang growth ng tumor sa kidney with regards to rhabdomyosarcoma, kasi yung tumor na to ay nadidevelop lang sa may muscle, sa muscle, in between the muscle, dun sa skeletal muscle. Okay? So yun, kahit saan yan, pwede sa mga paa, ganun yung, minsan may mga tao na ang daming bukol-bukol, ganyan, yung mga bukol niya. Sa akin dito, tapos may mga tumor siya dun sa loob, dun sa muscle, ganun. Yan. So, nasaan ang tamang sagot dito for number 40? Okay? Yan. It can be found anywhere. Yan. Hindi po yan sa bones kasi nga muscles. So, anong tamang sagot? Number 4 is the correct answer. Yan. So, it can be found anywhere except for brain, for kidneys, and the bones. Kasi skeletal muscle. So, number 4 tayo.
Yeah, Mayo. Very good, Ian. Mayo. Kaya nga pag nagkamali ka pa dun, ewan ko na lang. So, mga anak ko, if you can get the correct answer for question number 41, you are ready to take the NCLEX tomorrow, and I'm sure your score on your NCLEX tomorrow is 75 points. Because this type of question may look very easy to you, but this actually belongs to level 4 question. Okay? So, this brand new. Kailangan I have to present this question to you para INAP can get the correct answer. Kasi pag ibang review center ito, ang isasagot nila dito is electrolyte imbalance ang isasagot nila dyan. Okay? Electrolyte imbalance ang isasagot nila dyan. Okay. So, makinig kayo. So, lahat ng mga books talaga, ang isasagot nila dito ay electrolyte imbalance. According to my lecture, ang priority talaga natin sa mga anorexia nervosa, eating disorder is electrolyte imbalance. That's true. But for this question, according to our test taking, you need to answer the question based on the issue. Ang issue kasi dito ay distance runner siya. Distance runner. Long distance runner siya. Athlete runner siya. Tapos, meron siyang anorexia nervosa. Nasaan dito yung priority mo when you plan care? Kapag magplano ka ng care, long distance runner siya. Okay. Priority to. Ito hindi. Ito pwede, pero ang priority dito is dalawa. Number 1 sa number 4. Ang nagkukos ng amenorrhea, aside from poor nutrition, is decrease estrogen. Okay? So, ang number 1 na nagkukos ng amenorrhea ay mababang estrogen. Okay? Di ba sa MS, kapag sa menopause, bumababa yung estrogen mo, di ba sa OB? Pag nag-menopause ka, bumababa yung estrogen mo. Alam mo ba na kapag nag-menopause ka, prone ka din sa osteoporosis and bone fracture? Bakit kapag nag-menopause ka, prone ka sa bone fracture? Kasi kapag nag-menopause ka, bababa yung estrogen mo. Kapag nababa yung estrogen, nagkukos na yung calcium sa bones na lalabas. Lumalabas yung calcium sa bones. So, delikado ba kapag mababa ang estrogen? Yes, you are prone to bone fracture or brittle bones. Now, so what is your care? When, nasan dito yung priority mo kapag long distance runner siya? Long distance runner. This is a top priority. But since the female client is long distance runner, nasan dito yung priority mo na plan kung long distance care mo? Kasi long distance runner siya. Prone ba siya sa bone fracture? Yes. Kasi meron siyang amenorrhea, mababa ang estrogen niya. So dito yung pinaka-priority focus ng plan mo. Number 4. Kasi amenorrhea in anorexia nervosa is caused by decrease in estrogen. At kapag mababa yung estrogen mo, that causes calcium from the bones to come out and will cause the bone to become brittle. So number 4 is the correct answer. Ayan, number 4. Yeah. So this will be your advantage when you will take the NCLEX. Now you know the correct answer. Okay? Pero anak, tama pa rin yung tinuturo namin na kapag eating disorder, the top priority should always be electrolytes. It's just that, pag mag-take ka sa Makati Pearsons, ito mismo yung tanong na ibibigay sa'yo. Ito mismo yung tanong. Long distance runner siya, athlete siya, runner siya, amenorrhea. Kasi kapag amenorrhea, ang cause niyan mababa ang estrogen. At pag mababa ang estrogen, nagkukos ng calcium bone demineralization and will cause the bone to become brittle. So, ito ang priority mo kasi athlete siya. Kasi runner siya. Ito yung tanong na ma-encounter nyo sa NCLEX, anak. So, tayo, ito ang sagot natin. Ito ang tamang sagot. Okay? So, yun lang. Number 43 tayo. Hay, si Ingrid. Oh, kapag naman tsamba, hindi, naku ha, Diyos ko, kinakabahan naman ako yung nakasagot ng number 42. Mais kayo. Okay, sige. Okay, number 42 na tayo. Mga anak, malapit na tayo sa 45.
Okay. So, yung acute glomerulonephritis na yan, anak, ay very common yan sa mga bata. Tinatanong to sa pedya. Acute glomerulonephritis, glomerulus, nephritis, nephron, sa kidney po yun. So, usually, ang cause nito ay streptococcal infections. Mga sore throat, mga ganon, mga streptococcal infections. Yan ang mga tinatanong. This is the cause, streptococcal infection. So, yung nagkakaroon ng leak ng protein at RBC. Okay? Yung streptococcal kasi na yan is inaapektuhan niya yung kidney, ina-attack yung glomerulus. So, dahil may infection sa glomerulus, hindi niya ma-filter yung protein at yung RBC. So, kapag umihi siya, lumalabas ang protein at lumalabas ang RBC. Okay? So, nagkakaroon tuloy ng mataas na blood pressure at nagkakaroon ng edema. Edema and increased blood pressure and risk for hypertensive encephalopathy. Okay? And, syempre, may kidney injury dito kaya decrease ang urine output. So, yon. So, dahil prone siya sa hypertensive encephalopathy, ano ang highest priority? Kunwari tanga ka, kunwari wala kang alam. So, ang hahawakan mo na lang ay test-taking strategies. Highest priority, highest. Nasaan dito yung nakamamatay? Seizure precaution ba? Administer antibiotic ba? Receive boredom through physical activity? Encourage. Nasaan dito yung nakamamatay? Na kapag hindi mo ginawa ay nakamamatay. Nasaan? Nakalagay na nga, oh. Highest priority. Kung walang laman yung utak mo, dapat ba ko mo yung tamang sagot? Seizure. Airway. Establish seizure precaution kasi nga, hypertension, di ba yung kapag hypertension, pwedeng mag-decrease oxygen supply to the brain, pwedeng mag-cause siya ng edema sa brain, pwedeng mag-cause siya ng seizure because of the decreased oxygenation to the brain. So yun, yung hypertensive encephalopathy na tinatawag. So ito ang tamang sagot. Isa pa, highest priority o yung test, dapat pag mga highest priority yung tinatanong anak, perfect mo na dapat. 1 ang tamang sagot. 43 tayo. Hindi mo na ako magma-magic word. Kasi na-depress ako, may nang-away sa akin na estudyante. Sabi niya, para tuloy, ano ba naman yan? Sinasabihan tayo na bobo. Parang squatter tayo, sabi niya. Tapos nag-send siya ng picture. Nandun siya sa mga mamahaling mga condominium. So parang naano ako sa sarili ko. Proceed na tayo. Ay, na-high blood ako noon. Hindi lang yun, na-depress ako. Kasi na-hurt ako na na-hurt. Sobrang na-hurt ako. Kasi, mukha lang akong matapang, pero ayoko na inaaway ako. Kasi pag inaaway ako, parang may anxiety problem ako, di ba? Parang ayoko yung, mukha lang ako matapang, pero pag inaway mo ako, kawawa ako. Ganun, so nadidepress ako. Okay, number 43 na tayo. Okay, so yan. Okay, sandali lang. Bacterial endocarditis tayo. So, pag sinabi nating bacterial endocarditis. Okay, so may bacteria. So it affects the endocardium.
Okay? So, nagkakaroon ngayon ng vegetation. Yung bacteria na yan, nagkukos ng vegetation ng mga valves. Ayan. So, pwedeng mag-cause yan ng vegetation sa mga valves. Tapos, yung vegetation yan sa mga valves, pwedeng matanggal, pwedeng mag-break off. Okay? So, yung bacteria na yan, pwedeng mag-cause yan ng mga parang rough edges ng valves ng heart. Tapos yung rough edges na yun, parang mag-erode po siya, mag-break off. Then, pag nag-break off po siya, yan. Saan siya pupunta? Maglalodge po yan sa mga small vessels. Maglalodge at small vessels. Or mga capillaries, ganon, babara. Okay? Magbabara yan. And then, ano ang mangyayari doon? Mangyayari dito. So, magkakaroon na later on ng mga tissue necrosis. Ganyan, mga tissue necrosis. Ganon. So, check the 6 P's. Oh, kunwari yung vegetation yan pumunta dito sa mga fingers, mga ganon, sa mga toes. So, pag bumara doon, pwedeng mag-cause yan ng poor circulation dun sa mga toes or sa mga nails, and that poor circulation later on will cause tissue necrosis or masisira yung tissue. Ganon. So, that's the effect of bacterial endocarditis. That's the effect. Yan. Okay? So, mga anak, number 43 na tayo. Yan. Hindi, mabuti na lang kamo yung mga classmates niya dun sa section na yun. Very supportive naman sila sa atin. So, kumbaga, hindi na ako masyadong nag-talk kasi yung section na yun ang parang nag-ano sa kanya naman. Matagal na pala siyang ganun, buti na lang hindi ko nakikita. Diyos ko Lord. Kasi hindi kaya ng utak ko yung mga ganun. So, medyo, hindi ko din siya dapat patulan kasi feeling ko pareho kami. Okay, yung mga, alam mo na, yung mga mentally ill people has difficulty to adjust, mga ganun. Yung mga simple stress sa buhay, hindi mo kayang i-adjust. So, mga ganun, if you belong to that problem, yung parang there's something wrong with your mental health. Ganyan. Anyway, number 43 tayo. So, endocarditis. So, yung bacterial endocarditis na yan, nagkakaroon yan ng vegetation dun sa heart, sa mga valves. At yung vegetation dun sa heart, sa linings ng heart, sa linings ng valve, pwedeng mag-break off po yun at sasama yun sa circulation. Tapos, babara sa mga small arteries, sa mga capillaries, dun sa mga daliris, sa mga toes, ganon. At kapag bumara doon, it will impair the circulation on that area. So, magkakaroon ng mga pain, pallor, mga ganon. So, anong tamang sagot? Number 2 is the correct answer. Number 2. Hala, si Rowell, alam pala niya yung kasama pala sa section. So, proceed na tayo. Oh my God. Okay. So, number 3 is the correct answer. Oh my God. Uy, huwag yung i-mention yung residences nila. Okay, so, alam niyo, mahirap lang kasi kami, ganun. Proceed tayo. Next, number 44 tayo. Anak, you need to read number 44 na then type in your best choice. I'm sorry pero kailangan nating tapusin hanggang number 50. Please lang. Kasi 100 points kasi ito. Yung may exam bukas or sa March 2 or March 1, paki-PM si Sir J or tsaka si Sir Grant at sige, bibigay ko yung key answer. Siyempre yung key answer, ipapasa nyo na naman yung mga hindi naka-enroll. Okay, 44 tayo. Anak, okay. Napaka-importante yung question na to kasi update. May mga lectures dito sa Pilipinas about yung enuresis sa mga bata. Pag sinabing enuresis kasi, ito yung laging pag-iihi ng mga bata pag nakatulog sila. Usually yung mga lecturers dito sa Pilipinas, sa mga schools dito sa Pilipinas, yung mga known universities sa Pilipinas, ang sagot kasi dito ng enuresis dati, pag mga local board dito is,
this is related to yung related to yung hyperactivity ng bata, yung pag sobrang laro ng bata, tapos pag natulog siya sa sobrang pagod niya, makakaihi siya. Yun ang cause. Dati yun. Pero hindi yun ang tamang sagot, sabi ng NCLEX. Ito daw talaga ang tamang sagot. Number one, enuresis. Pwede siyang mag-enuresis kapag may mental illness yung bata. Pag may mental illness yung bata, pwedeng mental illness ang cause ng enuresis. Now, kung wala siyang mental illness, ang possible cause is medical problem. Baka may problema doon sa bladder or mga bladder ng bata or ureter ng bata. Medical problem. Now, if the child has no medical problem and if the child has no mental illness problem, wala siyang mental illness problem, wala siyang medical problem, then the enuresis should be, the cause of enuresis should be unknown. Sabi, yun ang tamang sagot. Enuresis should be unknown if there's no related link to mental illness, if there's no related link to a medical problem, then the enuresis of the child has unknown etiology. Number 4 ang tamang sagot. Unless kapag clear na may mental illness, ang cause, mental illness. Unless kapag may clear na may medical problem, yun ang cause. Pero kapag walang medical problem, walang mental illness, then no clear etiology. 4 ang tamang sagot. Yun lang. Okay na tayo? Sige. The rest are not related to enuresis. 1, number 2, number 3, they are never related with enuresis. Number 45 na tayo. My God, ito yung anak, thank you Lord kasi meron tayong na-encounter natin ito. Sobrang importante ito. Kasi halos lahat ng nagtitake ng NCLEX, nagkakamali sila dito. Okay? So remember, hindi porket nag-chest pain ang pasyente, hindi porket nasa ER ang pasyente, ganon, lagi yung tatandaan, ay kailangan nila kaagad ng oxygen. Hindi lahat ng situation na when the patient is ill needs oxygen. Hindi lahat ng ganon. Okay? Lagi niyong tatandaan yan. Kahit pa chest pain yan, unless sinabi ng question na the patient with chest pain, the patient having chest pain with dyspnea, then you need to give supplemental oxygen. Pero kapag walang sinabi na dyspnea, hindi lahat ng situation magbibigay ka ng oxygen. Okay? Hindi lahat. So, yun. Nasaan ang tamang sagot? First 10 minutes. First 10 minutes. Okay. We need to draw the blood for cardiac troponin. Yes. Para ma-confirm natin, ang priority natin sa first 10 minutes, we need to confirm if this is MI, okay, MI, or this is a angina pectoris. Kailangan nating ma-confirm. Okay? Yan. Next. So, supplemental oxygen is wrong kasi hindi naman sinabi na meron siyang dyspnea. Okay? So, yon. Okay, delikado yan. At hindi rin tayo nagbibigay ng supplemental oxygen sa ST elevated MI. Okay? Hindi tayo, may tinatawag tayong STMI. Okay? May tinatawag tayong ST elevated MI. Okay? May STMI na non-hypoxic. Non-hypoxia. Non-hypoxic. Ibig sabihin wala siyang hypoxia. Pag ganon, hindi ka pwedeng magbigay ng oxygen. Kapag nagbigay ka ng oxygen, baka mas lalo siyang magka-problema. So kapag non-hypoxic, ST elevation MI, non-hypoxic, bawal ang oxygen. Bawal ang oxygen yon. Next. Okay.
Problem focus on cardiovascular assessment. Yes. Kailangan may 12-lead ECG para makita natin if there is ST segment elevation. Mga ganon. Kung MI yan, para malaman natin. Hindi muna tayo magbibigay ng intravenous thrombolysis. Depende pa yan. We need to first confirm kapag may ST, kapag meron siyang MI. Okay? Ayan. At kailangan talaga ng intravenous access yan. So, anong tamang sagot dito? Number 1, number 3, number 4, and number 6 are the correct answers. Ito, first 10 minutes, hindi pa. Kasi, kailangan pa, hindi pa natin dito mako-confirm yung result ng TROP-I kaagad-agad within the first 10 minutes. First 10 minutes, hindi pa. Hindi ganun kabilis. Okay? So, yan. First 10 minutes 46 tayo. Hoy, mga anak, yung mga pinag-usapan natin, wag yun nang i-ano dun sa estudyante nyo, baka mamay awayin na naman ako. So, medyo delikado talaga siya, nakakaano siya. Proceed na tayo. So no choice tayo, hanggang number ano lang talaga tayo. So, visiting a client with sickle cell disease, what are the priority interventions for this client? Priority interventions for this client. Yan. Sige. Di ba ang problema natin sa sickle cell crisis is yung sequestration crisis. Ibig sabihin, yung sickle cell, yung mga sick na mga cell, babara sa mga organs like babara sa pancreas. So, pwedeng magkaroon ng organ damage because of the sequestration crisis. Naalala nyo? So, correct yung number 1. Anak, di ba ang sickle cell disease, pwede siyang magkaroon ng sickle cell crisis? Ano ang nagkukos ng sickle cell crisis? Kapag may mga cases na po pwedeng magkaroon ng decreased oxygen sa body. Like, kunwari, meron kang influenza. Kapag may influenza ka, nahirapan ka bang huminga? Yes. Pwede bang mag-cause siya ng hypoxia sa mga cells? Yes. Kapag may sickle cell ka at nagkaroon ng hypoxia yung cell, pwedeng yun ang mag-cause ng sickle cell crisis. So, kailangan mong i-prevent ang influenza. So, you need to receive influenza vaccine. I-avoid mo yung mga factors na po pwedeng mag-cause ng hypoxia sa patient with sickle cell. Like, yung mga infections can cause tissue hypoxia and that hypoxia may trigger sickle cell crisis. So, i-avoid natin lahat ng factors na po pwedeng mag-cause ng decreased oxygenation sa pasyente na may sickle cell. Or else, yun ang mag-cause ng sickle cell crisis. Okay. We cannot prevent opioid abuse. Kasi, makinig na kayo. Sir, paano kapag sickle cell crisis? Ano ang top priority namin? Is it pain or is it fluids? Ano yung, kapag nagsisickle cell crisis siya, ay sobrang in pain siya. Kung isa lang ang pipiliin mo, pain ang tamang sagot. Okay? Pain ang tamang sagot. Kasi meron tayong next question yata dyan about sickle cell crisis. Ano yung pinaka-top priority mo kapag naka-crisis siya? Dapat pain. Kung walang pain, then hydration. Pero anak, no. Pain talaga. So, you cannot prevent. Kailangan niya talaga yung opioid talaga. Morphine and hydromorphone are the drug of choice for sickle cell crisis. Morphine and hydromorphone. Okay? So, yun. Finding a bone marrow donor is not appropriate. Okay? That's not appropriate. So, itong mga to, hindi to appropriate. Yes, prevent. Importante yan. Managing pain effectively, pinaka-priority. And maintaining fluid 2 to 3 liters per day. So, yun ang tamang sagot. Okay. Yun lang. Teka lang, eksaktong naglobat na yung naglobat na yung laptop natin. I just checked yung ating material, yung mga number 47, 48, 49, 50, sobrang matagal na discussions pala yun, gabi na. So, hindi talaga kaya pala talaga. So, tomorrow, I will again start at exactly 7 p.m. or maybe earlier kasi I have to expound
again, yung SIAD. And I have to further expound again yung mga diabetes insipidus. Importante kasi yun. Ayokong madalin, dapat sobrang perfect yung ating yung ating pre-board 14 rationalization. So, I expect to see you again tomorrow. I will announce early if we are going to rationalize these questions earlier tomorrow, siguro mga 6 p.m. or 5 p.m. ganyan. Anyway, kapag hindi ka naman makapag-attend ng time na yon, lagi pong replayable yung ating mga materials. Laging replayable yan. So, yung mga bagong enrollees po natin, huwag kayong malulungkot. You have to attend the lecture concepts, the lecture on concepts and the U-World drills. Ito pre-board to, kumbaga finale na to eh. Kumbaga optional lang kayo anak na mag-attend. So, medyo natakot ako baka ma-depress kayo, nakaka-depress yung tipong kaka-enroll mo yung nag-pre-board ka kaagad. So, huwag kayong madidepress kasi dapat expect natin na babagsak ka talaga kasi bago ka pang medyo magtaka ka kapag pumasa ka agad sa pre-board anak. But we are very sure naman na kapag nag-enroll ka sa INAP, maganda yung mga concepts natin, matututo ka at matututo ka talaga. So ipagpatuloy mo yan, ha? If you have questions, please immediately ask Sir Grant and Sir J. Ocate, or you need to PM our INAP NCLEX FB para yung mga concerns natin ma-address po kaagad ng ating mga admins. Is that clear? So, thank you very much for listening today. I have to see you all tomorrow for the part 2, for the second day, part 3 na yun ng ating pre-board 14 rationalization. Thank you very much for listening. God bless. Good luck. Congratulations to all our recently passers, mga anak. Salamat sa mga masasarap basahin na mga testimonials ninyo. Alam nyo, napaka-importante yun sa mental health ko. Lalo na kapag nadidepress ako, I have to make sure na nababasa ko lahat ng wordings ng mga testimonial nyo. And I feel na napaka-powerful siya, hindi lang para sa mental health ko, pero you know what? Your testimonials are very powerful, very moving, and very helpful to all INAP students. Talagang alam mo yung bagong enrollee ka pa lang, yung mga classmates mo na hindi pa na may schedule na magtitake pa, yung mga testimonials nyo, napaka-grabe, napaka-powerful po niya na mag-push sa mga classmates nyo na mag-aral at kaya nila to at papasa nila to. So, sobra, I'm so happy, especially to the Lord, na grabe yung guidance niya sa atin, grabe yung kanyang pagmamahal. Tapos yun lang, may mga bumabagsak, pero ipagdasal din po natin na sana hindi sila madi-discourage. We have to work together, help each other, motivate each other. Yun lang. God bless and good night everyone. Bye! See you tomorrow.